Pakinggan po natin si Jinky Luistro kung saan, eto na po, matindi to. Eto na po, Sara, makinig ka sa sinabi ni Jinky. Parang normal lang naman yung eleksyon eh. Kung anong ginagawa. Sabi ko, doon sa mga nagtatanong sa akin nung panahon ng kampanya, ikaw ba nakakapagpahinga pa? Ikaw ba nakakatulog pa? Actually, wala naman akong naramdamang diferensya eh. Oo nga po eh. Kasi even long before election, kung anong schedule ko, ganun pa rin Same yung schedule ko nung panahon ng kampanya. So, Oo. tama ka Kuya Ron. Wala namang Nagbago, pinagbago. wala. May eleksyon o wala, ganun din. Umiikot din tayo sa ating mga kababayan. Ang sabi nga ng taga Batangas 2nd District, umulan o umaraw, buhay o patay, mahirap o mayaman. Nandiyan si Beatrix upang samahan ang mga kababayan. Alright, ma'am. Batiin ko din po ang sige po. ating mga barangay captains, Kuya Ron, ha? Apo. Sa atin pong napakaraming barangay captains na kaibigan, nanindigan at tumulong sa laban ni Beatrix for Congresswoman. Maraming salamat po. Barangay officials and functionaries, maraming salamat po. Sa lahat ng mga mayors, pinalad o papalarin pa. Vice mayors, pinalad o papalarin pa. SB members, pinalad o papalarin pa. Maraming salamat po. Once again, sa buong, sa lahat ng bumubuo ng Batangas 2nd District, ang tagumpay ni Beatrix ay tagumpay nating lahat. Oh, ha? Yan ang ating, that is our theme para sa ating pasasalamat and oath-taking. Ang tagumpay ni Beatrix, tagumpay natin. Alam mo, napakagaling po neto ni Jinky Luistro. Ito po yung sinasabi kong low-key. Low-key po tong tao na to. Ngayon kung pupunta po kayo sa Mabini, pupunta po kayo sa Tingloy, doon yung makikita si Jinky Luistro. Yung nakikita nyo po sa Senate na Jinky Luistro na magaling, wala pa po yun. Yung proyekto niya po, pag nakita nyo, sabi ko sa inyo, ang dami palang pinatayong tulay nito. Ang dami pong pinagawang kalsada. Tahimik lang talaga. Gusto ko rin po pasalamatan ang pamilya Recto, Secretary Ralph Recto, Governor Vilma Santos Recto, ang aking kaibigan, Luis Manzano. Maraming salamat po sa inyong napakatibay na suporta, paninindigan at paniniwala kay Beatrix bilang Congresswoman. Sa aking mga kasama sa Congress na hindi nanawang tumawag at mangumusta. Apo. Simula kay Speaker, kay SDS Dong, mga kasama sa Quad, mga kasama sa Blue, mga kasama sa prosecution team ng papalapit na impeachment trial. Maraming salamat po sa lahat ng inyong concern. Ang kauna-unahang tumawag sa akin on the night of counting ay si Speaker Martin to congratulate me. Yan tinawagan siya ni Speaker Martin para i-congratulate. Kasi nga, syempre, si Ma'am Jinky, napakagaling nito, tsaka malaki po ang naitulong nito sa Congress sa paghahabol po ng katotohanan. Kaya malaking tulong po siya sa administrasyon, sa totoo lang po. Sapagkat tinututukan niya ang laban ng Congresswoman online. No? At maaga pa nung nakita niya napakalaki na ng ating lamang. Tumawag na agad to congratulate us. Maraming salamat din po sa ating presidente sa pagpapaabot ng pagbati sa pamamagitan po ni Speaker Martin Romualdez. History in the making rin po siguro kayo, ma'am. 146 barangay po ba out of 152? Ano po? Na kayo po 170. And out of 170 barangays, we won in 151 barangays. So we lost only in the 19 barangays. Hanapin ko kaya labing siyam na yan. And then ma'am, yung depressed siya sa labing siyam na yan, no? yung Tingloy talaga po, 99%. Grabe, ano? Imagine mo, ano? Tingloy. Ang Tingloy pa rin ang nananatiling pinakamatibay na bayan ni Beatrix, no? Yan, Tingloy po. Tingloy po kasi, doon po siya nagpagawa ng magandang kalsada. Kung yung Tingloy po, masubukan niyo po mag-outing dyan. Napakaganda po dyan. Isla siya sa Batangas. Nakahiwalay siya na isla. Tapos pinagawan po, dati po lubak-lubak. Pinagawan po ni Jinky Luistro ng kalsada yon. Ganun po si Jinky Luistro. This reminds us to thank all our finest leaders in Tingloy. Isama na din po natin ang buong pamilya. Alvarez, Mayor Larry, Vice Mayor Mikey,
At ang aking Chay. kasamang Bukala Ami Alvarez, maraming salamat po. And most especially sa lahat ng finest leaders ng Tingloy. Maraming salamat sa inyo. Tingloy pa rin ang pinakamatibay ang paninindigan sa Beatrix for Congresswoman. Ilang percent yun? 99 po ata, ma'am, eh. 99? Kasi ang kalaban pa yun, 999. 999. Yung ating katunggali. Opo. And then we garnered 7,000 plus votes. So it's like 8,000 plus ang nakaboto, no? Mm. So I'm not very good in math. Pero But I believe it's tingin ko pinakamalaki yung yung percentage of votes natin sa Tingloy Tingloy. compared to any other municipality, no? talagang nanindigan po, no? Alright, ma'am, By congratulations. the way, no? Apa. Since it is the mandate of the people na kailangan natin sundin, ay binabati po natin lahat ng mga nagtagumpay sa nagdaang halalan, Mayor, Vice Mayor, SB members. Congratulations po sa inyong lahat. And I hope we find the reason to work together for the best interest and welfare of the people of Batangas 2nd District. No? Mm. Party affiliation should be secondary only. What should be primary is the service to the sovereign people. No? Mm. After all, at the end of the day, ang mandato po natin ang gagaling sa tao. Magkakaiba man ng pinagalingan, we are bound to serve the people. So I hope we find the reason to work together for the betterment of public service in the interest of the people of Batangas 2nd District and the Filipino people in general. Mm. Ma'am, congratulations rin po sa sa Resplendor, malaking Pog Bridge. Ang ganda ng tulay doon, no? Talagang Ang maganda, mas maganda yung picture naming tatlo. Ang galing. Kita mo naman yung dalawang kapitan, cowboy na cowboy, ha? Opo. Batiin natin, Pangulong Ber Castor ng Malaking Puok Mm. at Pangulong Francis Marquez ng Resplendor, no? Sobrang gusto ko yung picture naming tatlo, yung jump shot naming tatlo. Opo. Kasi it is indeed a dream come true. 7. Dahil for the longest time, sinasabi ng taga San Pascual, since time immemorial, Hindi pa nagawa. ay pinapangarap ng tulay na magdudugtong sa Resplendor at sa Malaking Puok. And it took them so many years, Decades. until dumating si Beatrix. At sa panahon pala ni Beatrix, magkakaroon ng katuparan ang matagal ng pinapangarap na tulay ng bayan ng San Pascual. So, I hope that this will be a reminder of the undying love and commitment of the Congresswoman Mm. for the people of San Pascual. Ay, meron tayong upcoming event. Opo. Yung barangay hall na Mala Munisipyo. Sa Matatagpuan yan sa Barangay Laurel. Laurel, oo. Bayan din ng San Pascual. Kay Pangulong Levis Ipilio ay mag-i-inaugurate din po. I believe this will be this coming Saturday. Congratulations Yun. to the people of Barangay Laurel. Most especially to Pangulong Levy at sa bumubuo ng sangguniang barangay, including functionaries and volunteers. Kasi kung hindi ako nagkakamali, baka kayo ang may pinakamalaking barangay hall sa buong Batangas 2nd District. Silent lang You talaga. should come and visit, Kuya Ron. Opo, You will be amazed. pupunta po ako doon, ma'am. Dahil baka isipin mo, munisipyo ba to? Ang galing, ano? Hindi sa munisipyo. Barangay hall siya ng Laurel. Sabi Kasi ko, ang ating Pangulo ng Barangay Laurel is also a visionary man. Napakalayo ng kanyang pangarap para sa kanyang barangay. And of course, he wants to bring the best for the people of Laurel. Kaya sa barangay hall pa lang, champion na ang Barangay Laurel. No? Congratulations to the people of Barangay Laurel, Municipality of San Pascual. I will be joining you in the inauguration and blessing of the new Barangay Hall of Laurel, San Pascual. sabi nga po ay silent lang si Beatrix pero madaming ginagawa niyan. Jeffrey, Ang daming ginagawa niyan, hindi nyo lang alam, ano. Masayaw-sayaw kasi Ang daming accomplishment niyan. at syempre, batiin natin, Kuya Ron, Opo. yung napakarami nating nakasama during the Unity Walk. Talagang ang crowd doon, dami Ano ba po. to, Kuya Ron? Para kasing panata ko siya eh. Panata ko siya tuwing lalaban ako na Unity I Walk. should walk with the people of Batangas 2nd District. Kasi alam mo naman, from the very start, ang ating
gustong pamunuan ay what we call inclusive leadership, participative leadership. Walang mataas, pantay-pantay Oo lang. nga, tama po yun. Gusto ko sa lahat ng hakbang ko bilang congresswoman ng Batangas 2nd District, kasama ko ang taong bayan. And that is why I see to it, bago ang laban, I always walk with the people. Marahil hindi ganon kalalim ang understanding ng ating mga kasama sa paglalakad. But today, let me impart to you the reason why I walk before the day of the election is because I want the people to feel na kasama kayo ni Beatrix bilang congresswoman sa ating pagdilingkod sa ating mga kababayan. No? Sa bawat hakbang ni Beatrix, sa bawat hakbang ng congresswoman, I want to be joined by the people of Batangas 2nd District. That is what we call participative, inclusive leadership. Siguro ma'am, ang pinaka nagustuhan ko rin po yung sinabi nyo, please pray for me. Nung sinabi po nyo, sabi ko, panalo na to. Please pray for me. Alright. Ako ma'am, ano pong, what are we expecting ma'am sa I always say that. No, I always say that. Please pray for me. Since tayo nagpapasalamat, ibigay natin yung highest glory and thanks to the divine providence, the Almighty God. Maraming salamat po. Dahil lahat ng nangyayari ay ukol sa inyong kagustuhan. No? Tama po. Ako'y may dalawang kaibigan na abogada, pagkagaganda. Nasaan na ba yun? Sandali lang ha. Si Vice President Duterte mismo ang Pumunta. dumating. Yan. Yung tiwala ng tao na nakamit ni Beatrix sa loob ng 3 o 4 na taong pagsisikap ay hindi kayang sirain ng paninira ng dahil lamang sa panahon ng kampanya. Yan. Ayan po yung sinasabi niya, Sara Duterte. Kasi di ba si Sara sumama-sama pa sa lokal. Kaya pansinin niyo po, ito lang po pansinin niyo ang ginawa ni Sara. Sumama siya sa lokal para siraan at hindi manalo ang mga congressman. Kaso talagang ampaw talaga J8. Pumunta ba naman kay Abante para siraan? Oo, natalo si Abante. Eh, hindi naman siya kasama sa prosecution team eh. Pumunta siya kay Joel Chua, panalo si Joel Chua. Pumunta siya kay Jinky Luistro, panalo si Jinky Luistro. Kasi nga po, if matalas ka, alam mo na. Alam mo, bakit pupunta si Sara? Para pabagsakin ang mga prosecution. Ibig sabihin, si Jinky Luistro, si Joel Chua, nakikita niya pong malaking tinik para sa impeachment. Kaya, pinuntahan niya ang mga distrito na to para pabagsakin sila. Dahil pag bumagsak sila, hindi na sila magiging prosecution panel. Pero, No? Even national politics transcends Oo in nga the po, local. kaya nakakakaba rin nung during that time, sabi ko, pero sabi ko, manalig lang tayo sa wisdom ng ng Congresswoman Attorney. She knows what she's doing. Even national politics transcended it. biro mo yan, no? Even national politics. Kasi nga, pumunta si Sara doon para siraan siya. Ngayon, hinamon naman po ni Luistro na maglabas ka ng ebidensya na ikaw ay naging abogado namin. Eh, paano kayo magiging abogado namin? Eh, hindi nga kayo rehistrado. Ilang taon na? Isang dekada. Oh. I saw national personalities in social media, no, na nasa kabilang ibayo ng posisyon na ating tinindigan, Apo. no? People like Attorney Tepaso, Attorney Roque, Mm. and ultimately, I think 3 days before election, si Vice President Duterte mismo ang Pumunta. dumating Opo. sa ating distrito. Well, apparently, Pero mo pinuntahan ni Sara para lang pabagsakin si Luistro. Ibig sabihin lang po, nakikita niyang malaking banta si Luistro. At sabi nga ng mga constituents ni Luistro,
Kahit pumunta ka dito, di ba? Binasya. Ilabas mo ang confidential fund. Sabi nga, DDS luga, sabi ng mga constituents. Oh. Family, they are pronouncing the candidacy of our women and they are denouncing the candidacy of Beatrix. No? Yun ang summary doon. I-delete nila ang ating katunggali. Habang pilit nilang dikdikin ang laban ni Beatrix. No? Pero dito ko po napatunayan kung gaano katibay ang paninigin. Ayan, nagang na. Kasi nga po, pagdating po sa Batangas 2nd District, nako, hindi nyo po mabubura si Jinky Luistro doon. Hindi nyo mabubura kayo mga Sara Duterte supporter. Ito po kasi may bago na po ngayon. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Wala na pong DDS. Sara Duterte supporter at DDS na po ang magkalaban. Yung DDS po sa pamumuno yan ni Bongo, ni Bato at ni Digong. Oh, ito. Wala nang DDS. May bago. SDS. Panoorin nito. To SDS at Sara Duterte supporters, taus-puso po ang aking pasasalamat sa inyo. Ayan na, sabi niya, taus-pusong pasasalamat sa SDS. Sara Duterte supporter. Hinihiwalay na po ni Sara ang kanyang sarili sa DDS. Kasi nga po, ang DDS ay hindi po solid. Ngayon, nagtatayo siya ng kanyang oposisyon na SDS. Sara Duterte supporter. Wala nang DDS. May bago. SDS. Panoorin nito. To SDS at Sara Duterte supporters, taus-puso po ang aking pasasalamat sa inyong suporta. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Hindi na Duterte. Oh, ayan po SDS na po. Pati DDS na iwalay na. SDS. Sara Duterte supporters at BDS Bongo Digong supporter. Yan Ayan na po ngayon. Ayan po. Ito po si Sara nyo. Tingnan nyo. Diba? Ang sarap ng buhay po ni Sara. Papasyal-pasyal habang binabaha yung Davao. Pa-chill-chill. At ngayon po, nandito siya sa... Ayan. Ito po siya ngayon. Kasama niya si Baba Black Sheep. Nasa Qatar po. Kasama si Baba Black Sheep. Kasama sa Qatar. Na parang mga tanga. Biro mo sa kamaka makakita. Binabaha na ang Davao, nakakatawa ka pa. Lunod na ang Davao, masayang masaya ka pa. Makakita niyan. Oh. Happy pa ang may tililing sa utak. Oh. Ayan po siya sa Qatar ngayon, papasyal-pasyal. Ayan papasyal-pasyal. Oh, ayan kasama niya pala yung mami niya. Oh, papasyal-pasyal. Oh. Ayan po ang SDS. Sara Duterte supporter. Wala na pong DDS na. DDS versus SDS. Ayan po sa Qatar. As diretso po yan sa Netherlands. Diba? Ganyan po si Sara para nung bagyong Karina, nag-Taylor Swift. Dinailan pa tong nanay niya. Na favorite daw yung nanay niya. Kaya kahit bagyo, nag-Taylor Swift. Baligtad na naman. Parehas na naman po ngayon. Parehas. Karina, Taylor Swift. Ngayon po, may bagyo sa Davao.
Ganyan po ang Vice President nyo, manhid. Ganyan po ang Vice President nyo. Lamang pa yung pasyal, pasarap buhay, panakaw, pakurakot. At ito nga po, nangyari po ito nitong week. Nagkita-kita po ang OG ng Quadcom. May mga pinag-usapan po sila. Yan. Ang pinag-usapan nila, paano ko ba sabihin to? Basta may magugulat po kayo sa impeachment. Meron pong lalabas sa impeachment that you never knew. Okay? Meron pong lalabas sa impeachment trial na ikagugulat ng lahat. At miski depensa ay magugulat. Hindi ka po kasi pwedeng sabihin eh. Meron po silang plinano na magpapagulat sa ating lahat. Gusto ko man sabihin, magagalit sila eh. Okay? May panggulat factor po sa impeachment. At ikagugulat nyo po yun, ikagugulat ko, ikagugulat ng buong Pilipino. Ang clue, gulat. Yan ang clue. Huwag nyo na akong pilitin. Huwag nyo na akong pilitin. Nuto nyo na naman ako. Wala, susunod na. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news. Secret, walang clue. Gulat. Nagawa mo, akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit ngayon mukha kayong tanga at gago? The fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga, matapang lang. Maraming salamat sa inyo. Magkita po tayo sa susunod na like. Pa-like na lang na ating video. At pa-subscribe na rin po sa ating channel. Mag-subscribe na rin po kayo sa Kwentong Bumbero, kung saan tutulong po tayo sa ating mga ordinaryong Pilipino. Ha? Kwentong Bumbero. Talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Per Duterte sa kalam, ang puon nilang nakadaya, pero silang diablo, silang masama. Mga kulto. Hindi nga pwedeng sabihin, ang kukulit nyo eh. Kahit itaktak nyo ako, bawal sabihin. Magagalit ako, baka ikik ako nila sa GC. Makaikik ako sa GC, mahirap na ikik sa GC. Ito na walang hiya, huwag tularan o galing diablo yan. DDS, utak luga, the DDS tanga-tanga. The DDS, utak luga, the DDS tanga-tanga. Yolo, hindi kami makakatulog. Uminom kayo Red Doors, tulog kayo niyan. Ang lakas ng magmura, kala nyo'y matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Duwag, mga